Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang Forex or foreign exchange at syempre po kung ano nga ba ang mga advantages nito over other markets. Kasi po syempre marami ring nagtatanong kung paano nga ba magsimula sa Forex trading. Kaya naman sa video na ito, bibigyan po natin kayo ng knowledge, information, and awareness para nang sa gayon syempre knowledgeable and informed kang makapag-start dito. So bago po yan syempre mag-like ka na nga, mag-subscribe ka na dahil gumagawa tayo ng mga contents about trading, investing, economics, personal finance at syempre gusto natin na magbigay po ng kaalaman sa inyo sa ating mga ka-traders saan man sa mundo. So kaya naman without further ado, simulan na po natin. Unang-una kasi mga ka-traders, disclaimer lang pala muna na educational purposes lang po itong content natin na ito. Lagi naman po eh. So, unang-una kasi dyan, syempre, ano nga ba po yung foreign exchange market? Ang foreign exchange market muna, the market itself, isa itong market, or in other words, palengke, na kung saan may buyers, may sellers, at ano po yung tinetrade, ano po yung binebenta at binibili ng mga tao, yung mga currencies ng bawat bansa. Okay? So, kung ano mang currencies na isip ninyo, Philippine Peso, the US dollar, Euro, lahat po ng currencies sa iba't ibang bansa, buong mundo po ay yan ay tinetrade sa foreign exchange market. Okay? Na kung saan merong buyers, merong sellers, may mga bumibili at nagbebenta, tumataas ang presyo. So, doon ka kikita kapag binili mo ng mura at binenta mo ng mas mataas doon sa pagkakabili mo. Ngayon, ano naman po yung foreign exchange trading? Ito naman po yung mismong pagtitrade na ng mga financial assets katulad nga po ng currencies ng iba't ibang bansa or ng bawat bansa. So, yun po ang forex trading, 'di ba? Nagpapalitan po ng mga currencies. Like for example, OFW ka, para sa akin po, personally speaking, forex trader ka na kasi nag-exchange ka na ng pera ng bawat bansa So basically, nagte-trade ka na, ine-exchange mo yung currency doon sa bansang pinagtatrabahuan mo at pinapadala mo dito sa Pilipinas, parang ganun po. O kaya naman, kapag may bibilin kang goods sa ibang bansa, o kaya naman kapag pupunta ka na ibang bansa, magpapapalit ka ng currency at gagastusin mo doon, basically, you are doing those activities as foreign exchange trading na. Kasi nga, nag-exchange ka na ng pera ng bawat bansa. But mainly, forex trading, syempre, ginagawa mo ito para to sell at a profit. Syempre, sino ba naman gustong mag-trade ng lugi, diba? So, kaya again, yun po yung forex trading, and forex market. So now, ano ba yung mga advantages para sa akin? Syempre, number one, kung mahilig ka magbasa ng mga news, syempre advantageous ito sa'yo, itong market na ito because it is fundamentally and economic driven. Ibig sabihin, syempre, yung mga kita ng mga bansa, yung mga GDP, yung mga macroeconomic factors, yan, yung mga inflation, kung medyo aaralin mo siya at advantageous yan sa'yo, para nang sa gayon, pag napunta ka sa forex trading, dun mo makikita yung correlation or kung paano nagkaka-ugnay-ugnay yung macroeconomics sa pagte-trade mo sa foreign exchange market, Ibig sabihin ko po dito kung paano po nagpo-perform yung isang bansa ay nakaka-apekto ito sa value ng currency na tinetrade mo, particular bansa na yon. So, kaya again, yun yung advantage na sa akin kasi medyo, mahilig tayo magbasa, medyo mahilig tayo mag-research. So, nakakatulong po yun ng pagte-trade mo sa market. So, number 2 para sa akin is syempre, dito mababa lang yung kapital na kailangan, O yan, disclaimer, syempre, may risk talaga po ang trading, Malaki, pwede. Pero syempre, kung pag-aaralan mo naman maigi, At may tama kang kapital na hindi mo naman gaano kailangan at ito yung parang ready ka na kung ano man mangyari sa kapital mo, okay lang sa'yo. So, I think yun yung tamang kapital, na sinasabi nila, tinatanong nila, ano ba dapat yung starting capital ko sa pagte-trade sa Forex, Syempre, depende po yan, sa financial capacity mo. Pero para sa akin, $100 to $200 pang try lang, pwede na po yun. Pero kung medyo mga pro account, $200, $300, $500 pataas. Pero syempre, kung practice lang naman, kahit
200, less than $100, okay lang naman po talaga yon. Pero kung di ka pa ready, ano ka lang muna, no, demo account. So kaya advantageous ang forex trading para sa akin, ng forex market itself, dahil mas mababa na kapital lang, o okay lang yon, no, mas makakapagsimula ka sa mas mababang kapital. Okay, unlike sa mga ibang brokers, sa mga ibang markets, no, medyo malaking kapital ang kailangan natin. Pero sa pagte-trade, no, particularly sa akin lang po, personally lang po, ang ginagamit kong broker yung Exness, no. So meron silang mga iba't ibang klase ng accounts doon, at makakapamili kayo kung anong gusto nyong account na i-open, no, kung yung standard ba, yung Sen, or yung Pro or Raw, no. So kaya para sa akin yung Pro yung pinipili ko, no. Sa akin lang to, hindi pagpa-plug, sinasabi ko lang yung experience ko sa mga accounts and sa forex trading itself. So kaya yun yung number 2 para sa akin, mababa lang yung kapital, makakapag-start ka na. And lastly, number 3, ano bang advantage ng forex trading? Syempre, yung tinatawag po natin na leverage din. Although sa ibang market, alam po yan, sa ibang platform, may mga ganyan din, ayaw na natin banggitin kasi bawal na. Pero sa pagte-trade sa forex, no, is actually meron din pong mga leverage, no. Ibig sabihin po yung account size po natin. No, kaya nga po inaaral dyan yung position sizing, yung leverage mo, yung account leverage, at syempre yung lot size po na tinatawag. Kaya kapag kaya na master mo yung mga numbers na yan, no, which is yun na siguro yung mga ituturo natin next video, malaki pong bagay at marami po kayo matututunan doon, no. Kaya again, I think yun po yung advantage, no, para sa akin ng forex trading, no. Maliit lang kapital na kailangan, tapos meron pa tayong tinatawag, no, ng mga minsan may mga bonus, may mga promos, may mga referral bonus, yung mga brokers sa mga iba't ibang platform. Okay? So mate-take advantage natin yon, no. At syempre minsan zero spread pa nga, di ba? So kaya again, no, para sa akin yun yung advantage po ng forex trading, the forex markets itself. So sana marami kayong natutunan, no. Kung may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba, at marami pa tayong videos na gagawin na katulad ng ganito. Okay? So yun lamang, sana marami kayong natutunan. Gagawa pa tayong maraming videos na ganito, at tatry natin mas padaliin pa para sa mga kababayan at kabataan nating Pilipino. So again, yun lamang po, the Estudyante Trader here. God bless you all, and see you on my next vlogs. Bye-bye po.